Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang umaga po sa inyo mga kapuntos, at sa umaga na ito, kakaiba naman tong tanong na natanggap namin sa punto por punto. Ito ay isang tanong na hindi ko muna tinatanong ng ibang tao. Sapagkat ang tanong niya, kasalanan ba daw na tumanggap ng sakramento sa kasal na hindi naman dumaan sa First Communion? Kasi kadalasan daw kasi, kapag mag-First Communion, kumpisal mo na. Pero ang tanong niya, kasalanan ba daw tumanggap ng sakramento sa kasal ang isang taong hindi pa nakapag-First Communion? So, ano siya, no? Kakaiba siya na tanong. Kaya ako ang tatanungin ng ganyan, hindi ko alam kung paano yung sasagot ko, ano yung sasagot ko. Pero pakinggan natin kung paano yan sasagutin ni Brother Angel Santos dito lamang sa punto por punto. Kaya wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Brother John Paul, good evening. Good evening, Brother Jando, at sa lahat ng bumubuo ng punto por punto at sa ating mga kapatid na nakikinig at nanonood ngayon. Okay, go ahead. Bro, may tanong lang ako. Kung yung isa pong laigo is hindi po siya nakapag First Communion pero nakapag-kumpisal siya, di ba? Bago po kasi mag First Communion, mangungumpisal. Kung hindi po siya nakapag First Communion tapos ano po siya, tumanggap po siya ng sakramento ng kumpirma at saka sakramento sa kasal, kasalanan po ba yun? Brother Angel. Malabo yung tanong mo, kapatid. So maano siya, kino-connect mo. Ano ba yung sinasabi mo? Wala siyang First Communion pero ano ba yun? Tapos bago magpakasal, napunta sa kasal. Sandali. Ang First Communion, tandaan po natin, after nung confirmation ng kumpil, dapat yung bata nun, yung bata ka pa, mga 10 or yung iba 7, 8, 9, 10, doon ang kumpil, kapatid, nandun lahat. First confession at communion. Hindi po ba nangyari yun sa kanya? Ano po, bali parang kung hindi po siya nakakapag First Communion po ba? Tapos hindi, ilang taon na ba siya? Ano? Ilang taon? Adult na po, mga 28, mga ganun. Hindi pa nag-communion? Hindi ko magets. Ano bang religion niya? Ba't di siya nagko-communion? Ano po, Katoliko din po. Bali, nagko-communion po yun pag elementary. Tapos parang hindi siya naka-attend po ba ng communion, parang may nangyayari nung araw na yun, di siya naka-attend. Lalong nakakalito, bro, kasi nung elementary nang-communion pero nga hindi pa na-communion. Ano ba talaga? Kumpilan sinasabi mo. Hindi pa siya nakumpilan. Ano po ba yung, di ba yung First Communion ay po yung ginagawa sa elementary? Yes, communion, unang pag-receive mo ng Eucharist. Ako na, ang First Communion ko, 9 years old, I was grade 3, no? So 9 years old ako noon, First Communion ko, bago ako pinakommunion, pinakumpisal muna kami sa pare. Kumpisal, Then, communion. Yun. Yun ang nangyari sa akin.
Bro, ano yung sa'yo na bro Jun sa kasabay ay ng compil o later ang Hindi, yung compel ko late na. Pagbalik ko na galing sa Korea, na nakapag-Korea na ako, pagbalik ko, doon pala ako nakumpilan. Nung nag-time na nag-aaral na ako ng ano natin, teaching natin, doon pala ako nakumpilan. So, hindi kasi ako nakumpilan nung bata pa ko, hindi ako nakumpilan eh. Usually kasi dire-diretso yan. Yung iba, diretsong compil. Una first confession, and then kukumpilan sila, and then magko-communion. Usually ganun na nangyayari. So compil kasi usually mga 10 years old, ganun. So nandun na rin yung first communion, nandun na rin yung first confession nila. Ang nagtataka naman ako sa'yo, 28 na, hindi pa nag-communion, hindi ko magets, pero katoliko siya. Alam mo ba yung ibig sabihin ng communion? Oh, yun. Gusto itatanong ko sana. Baka hindi mo naintindihan communion. Pagsubo ng banal na hostia lang naman yun. Magsusuot ka po ng puti. Diba? Yun ba yun? Oo, sa first communion. Oo, sa first communion. Pinapasuot ng puti yun. Sa amin kasi, yung first communion namin, buong school yun. Buong school na... doon. Sa buong school namin, doon dinaos lahat yung... hindi kami ng kandilang puti, pinagsuot kami ng puti, tapos may itlog na puti. Then ang sinasabi niya yung first communion na may damit, iba yon. Yung first communion yon, kapatid, sa mga bata nagdadamit kasi first communion, pero lahat ng misa po may communion. So nangungumunyon tayo. Oo, lahat ng misa pag nagsusubo ng hostia, ang tawag sa atin noon communion. Baka nga siguro ang nire-refer niya, Bro Angel, yung talagang first communion na 9 years old. 9 years old kasi inaalaw na siya ng first communion eh. Kasi first pinapasuot ng puti yan. Kasi first. Okay. So kung nagawa na niya yun. Pero nakumpilan siya, tapos first confession, okay lang po ba yun? Tapos nakatanggap siya ng sakramento sa kasal. Andali. Okay naman siguro na yun kasi nag-jump sa kasal. Sandali lang bro. Pero nabinyagan siya na Katoliko. Hindi napunta sa kasal bro kasi confirmation muna tayo. Ang sakramento, ano yan? Proseso yan from baptism, confirmation. Then doon Holy Order, Sacrament of Matrimony. Sandali lang kapatid, nag-jump ka sa Sacrament of Matrimony. Ang tanong natin dito, yung mismong bata pa siya, sandali, step by step. Nabinyagan siya ng bata, sanggol, tama? Nabinyagan po siya sa ngalan ng Ama, sa Katoliko. Okay. Katoliko. So tapos po, yung compil niya, sabi niyo, nakasuot ng puti, nakumpilan, nag-confession, siyempre, nandun din ang communion, tama? Yes, nandun na yun. Of course, i-communion siya doon, susubuan siya ng hostia, yun yung communion. Okay po. Yes. Tapos, dire-diretso yun, magsisimba siya hanggang sa paglaki niya. Kung magkakasala, confession. Pero yung communion, tuloy-tuloy yun. Ang communion niya, pag-receive niya ng communion, Holy Eucharist. So, pag tuloy-tuloy yun, ngayon, sabi mo nga, kung hindi siya nagko-communion, hindi siya nagko-kumpisal o kumpisal niya yun muna bago sila ikasal niyan. Kung magpapakasal na sila, kulang-kulang yung ano niya, ikumpisal niya lahat yon kasi may confession po bago kasal. Oo nga po eh. Yes. So, bago siya mag-receive ng Eucharist, Bro Angel, magdamit mo sana siyang puti. Hindi, naka-attend na daw ng bata naman siya. Ang hindi niya naintindihan yung communion na ginawa. So, imposible naman hindi sila i-communion kasi sunod-sunod yun sa isang araw. Confession at communion. Isa lang yun, kapatid. And then, baka Bro Angel kasi dati, di ba dati, ang mga school, sa school ba yan nangyari, bro? Opo, yung sa school, yung... katulad sa amin, di ba kasi dati, baka kasi inisip niya, Bro Angel, na yun yung dating pinamimigay ni Marcos na libreng buns. Communion, yung tinapay na libreng buns noon. Ilan ba yun? So, yun po yung ano doon, kapatid. Ang tanong mo,
ngayon doon sa napunta sa kasal na. So may edad na, hindi pa ba siya hindi ikaw ba yan o yung tinatanong mo ba ikaw ba yan o may nagpapatanong? Hindi, ako po. Kaya pala eh. Hindi, yung tanong ko po, yung elementary po ako, nakapag-compile talaga ako, tapos naka-confession. Yung nangyari po nun, parang hindi ako kapag communion yung pangalawat po ba? Nakakain ng hostya. Ha? Paano Kasi ba? nalilid po, sa dami po kasi ng estudyante nun eh. Hindi ka nag-communion eh. Yun ang first communion mo after confession and confirmation. Sunod nun, communion. Last yun, after ng mass. So ano po yun? Kasalanan po ba yun kung ganun? O hindi po? Okay. Kung hindi mo matandaan, pero dapat technically that's the procedure, no? May communion ka. Ngayon, ano po yung concern nyo? Ngayong nagkakaedad na kayo, nagtuloy-tuloy, nagsisimba kayo at nagko-communion naman. Minsan nga, kahit Sabado nagsisimba, Sabado, Linggo, tapos... Okay. Okay lang po yun, kapatid. Baka hindi mo lang natandaan. Imposibleng walang communion yun. At okay lang, kung nag-communion ka, later, feeling mo, nakalimutan mo, wala akong problema yan, kapatid, as long as kung yun ang concern mo, ikumpisal mo na lang yan sa kasal. Magpapakasal po ba kayo? Nakasal na po kami na misis ko, tsaka nakumpirmahan na din po confirmation bago magkasal kasi tatlong sakramento po yun bago kayo ikasal, tatlong sa church po, sa simbahan po natin, tatlong sakramento yun, di ba, yung makakuha po natin sa sakramento confirmation, reconciliation, pati yung sa kasal po, di ba? Sandali. Yung pong sacrament of reconciliation, yung confession yun, yung bata pa, yung first. Saka yung communion, first yun. So yung sacrament of matrimony, pag tumanda ka na mag-aasawa, iba naman po yun. Baka hindi masyadong mag-gets. So sa sacrament of matrimony ka na lang ngayon, ang tanong ko ngayon, pinakumpisal kayo bago kayo kinasal, tama? Bago po, tapos nakumpirmahan din po, confirmation, lalagyan po ng langis sa noo po ba? Tapos nag-blessing po. Kinumpilan kayo. Di ba nakumpilan ka na? Ano ba yun? Nakumpilan ka na eh. Ba't ka kukumpilan sa kasal mo? Anong connection ng kumpil sa kasal? Baka hindi ko confirmation yun. Di ba makikumpil ni Monsignor, ma? Kumpilan? Ang kumpil, nung bata ka nakaputi ka. Pero isa kasal mo, hindi confirmation yun. Ang sabay tawag ato? Wait lang po Oo, nakumpilan ka na nung bata eh. Ba't kukumpilan ka sa kasal? Paano nangyari yun, bro? Confirmation po. Bago kami kasal. Confirmation, kumpil yun. Nung bata ka nakaputi ka mo. Hindi, Bro Angel, baka nga yung sa kanila, Bro Angel, kasi yung sa amin, yung first communion sa amin, sa school din ginanap, walang kumpil. Walang nangyaring kumpil sa amin. Ano lang, confession, receiving the first communion, and then, yun, may ibang ginawang yung pare namin. Pero walang nangyari na kumpil nung sa school nangyari sa amin yun, no? Ganyan din sa kanila. Pero naka-receive kami ng first bro, na-confirm na siya. Sabi niya? Yes, yung nakaputi. Hindi, nakaputi din kami. Na-compile ka ba, bro, nung elementary days nyo? Wala po eh. Wala ngayon. Katulad ngayon sa amin, Bro Angel. Ganyan din sa amin nung sa amin din, dinao sa amin yan, yung first communion namin, walang kasaling kumpil. Yun lang, confirmation, yung confession, tapos na confession, pinareceive kami ng communion. Walang kumpil na nangyayari kasi, ang kumpil kasi, kinakailangan ng guardian yan, at according kasi sa katikisin natin, kukumpilan ang bata kapag nauunawaan na niya ang kanyang pananampalataya. So, nung 9 years old, hindi pa naman natin alam yung pananampalataya natin yan. Kahit na alam na natin na na tayo sa communion, pwede na. Pero yung
yung fullness of ito yung the creed natin, hindi pa natin alam yun, kaya hindi pa kami kinumpila noon. So baka yun ang ibig niyang sabihin. Kaya kinumpilan sila sa sa kasal. Kasi ako kinumpilan ako pagkatapos ko na mag-Korea eh. Naka-abroad ako, then nung pag-uwi ko sa Pilipinas, doon pa lang ako nagpakumpil. Okay, so kapatid, nung bata ka, anong natandaan mong ginawa mong naka-white ka? Pumunta ka po kami simbahan, na confession, sinulat ko po yung mga kasalanan ko, tapos sinunod po. Yan din ang ginawa namin. Pagkatapos po, pagkabukas, schedule po ng tawag nito first communion. Pumunta po yung paral namin, tapos marami po kami. Tapos may dala kayong itlog, bro. Nakapag-communion ka na. Pinadala kayo ng itlog, bro. At saka kandila. Kandila. Yan din ang nangyari sa amin, ganyan din. Iba naman yung kasi first communion yun. So, yung kumpil, walang nangyari, tama? Parang wala kumpil eh. Yun, ang sinasabi mo. Okay. Siguro kaya tinatanong ka ng sa kasal, baka doon kayo kinumpilan. Okay lang din yun kasi baka iba yung ritual sa inyo, sa lugar ninyo. So, yun na yun. Yung sinabi mong na-confirm pala kayo sa kasal nyo, wala pong problema kung di ka pa naman nakumpilan. Kasi yung kumpil isang beses lang eh. So, kung di ka pa nakumpilan ng bata, first communion, iba kasi yun eh. Minsan sinasabay yung kumpil. Yes. So, pag may first communion, confession, iba yon. Pero minsan sinasabay na yung kumpil dahil age of reason ka na, naintindihan mo na, sabay-sabay yon. 10 years old, yung iba 12, sabay-sabay yon. But if your situation is confession, communion lang, okay lang po yon. At nagpakumpil kayo before mismo marriage, okay lang din po yon kasi doon pa lang pala kayo kailangan kumpilan eh. Okay lang po yung kapatid. Pwede po magtanong, Brother John Ray. Okay, wait lang nga tiya kasi may naguluhan kasi dito si Brother Mark Tao, no? Yan nga, regarding nga dyan. Sabi niya, paki-clarify nga sa CCC kung tama yung sinabi ni Bro Angel. Kumpil muna bago kumpisal at komunyon. Hindi ganyan ang turo sa amin noong elementary. Ganito kasi yan. Kasi sa panahon kasi nila ni Bro Angel, sabay talaga ang kumpil at ang sa alaman ko din Mark bro, sa nung nakaraang panahon, sabay talaga ang kumpil at ang kumpil. Nung unang panahon yan. Pero sa bagong katisismo natin ngayon, no, lalong-lalo na sa promulgation by Pope John Paul II, at least 12 years old o 13 years old yata or 14, mga ganong edad na dapat, kaya nga sabi ko ganina, dapat alam na niya kanyang pananampalataya saka palang kukumpilan. So wala pong doon, no, kasi nagbabase si Bro Angel sa panahon niya. Na dati kasi yan talaga sabay ang kumpisal, ang kumpil at ang first communion, sabay yan dati. Ngayon hindi na kasi kinakailangan alam muna ng bata ang kanyang pananampalataya bago kukumpilan. So wala pong wala pong mali doon. Walang mali kasi sa panahon nila yun. Bago yung catechism din, oo. Yes. Kay Pope John Paul lang ginagamit natin ngayon, clarification lang po, yung itlog, meron po ba nun? Sa amin natin meron. Para saan daw yun? Ano man yan, signify yan ng parang Easter Sunday, di ba sa Easter Sunday, na bagong may explanation yan, hindi yan pamahiin. Yeah. Paniniwala ng simbahan, simbolismo yan, hindi yan pamahiin. Okay po. Yan, para bang new creation yata ang ibig sabihin nun eh. New life. Opo. New life, yung nagsisimbolize sa itlog. New life with Jesus yung itlog. Kaya sa Easter, kaya nga nung resurrection ni God, bagong buhay niya sa kabilang buhay yon at sa atin din po. So yun po yung symbolizes ng itlog, kapatid. New life with Jesus, with God. Yun nga po, nung kami po din ay confession, first communion. Yun nga, confession, first communion. Then, pagdating ko ng 12, saka lang ako nagkaroon ng confirmation. Pero dito po sa amin, meron pong tinatawag na RCIA. Bali, kapag po siya ay
at nasa tamang edad na pero wala pa siyang pag wala talaga. Pag wala pong I mean yung edad niya na wala pa po siyang confession, sabay po yun, mag-aaral siya ng 2 taon muna. Then yun nga, bali kasabay na yung sa confirmation po. Depende sa diocese po. Okay, yun pala yun. Iba-iba pala. Bago rin to kay Sister Mama Este, iba din to. Kasi, nakakatawa eh. Brother John Ray, sabi niya, yung anak ko, nasubuan ng host kahit hindi pa nakapag-first communion. Ayun na yung communion niya. Yun na yung first communion niya. Yung pagsubo ng hostya po, at yan. communion. Pagsubo ng hostya. Kasi siya ng children's choir. Napasama siya sa line ng magko-communion. Hindi niya bibigyan ng pari, Sister Mama Este, kung hindi pa siya sa tamang edad. Ang pari ang hindi magbibigay niyan. Kahit pa napasama siya, kung nakita ng pari na hindi pa sapat na kanyang gulang, hindi siya bibigyan. Anyway, back to caller po. So, okay na po ba yun, kapatid? Okay po, meron po ako isang tanong. Sige po. About po kay Mama Mary, nung namatay po si Mama Mary, naiwan po ba yung kanyang labi dito sa lupa o kasama pong umakyat sa langit ng kanyang katawan? Sige, Bro John Ray. Assumption na yan. Hindi. Kaya nga sa Tomb of Mary. Basahin natin sa ating aral no dito sa ito ang sabi dito no. Ano ba 'yun? Wait lang sa the resurrection ba 'yun? Nahanap ko pa yung catechism no. By the special favor ito sa Catechism of St. Joe's Baltimore Catechism ito. Katekismo natin no sa Baltimore Catechism ito ang sabi, by the special favor of her assumption, ibig sabihin inakyat siya sa langit no, hindi siya umakyat iba yung umakyat sa inakyat. Assumption, inakyat sa langit, the body of the Blessed Virgin Mary was raised, so ibig sabihin binuhay muli from the dead, mula sa mga patay, and taken into heaven. Okay po. Okay na ba yun? Brother John Paul, okay na ba yun? Okay po. Maraming po salamat, Brother John, at sa lahat po ng buo ng punto per punto. Okay, thank you sa iyo, Brother John Paul. Ayan, so yun po ang sagot ni Brother Angel Santos at saka ni Brother Junre sa naturang natatanong. Pero may panibago naman ditong issue na sasagutin natin. Ito ay sa comment naman. Dito na sa comment section sa comment, mayroong nakalagay na ganito is from user BD78C. So hindi nakalagay yung kanyang pangalan, siguro takot ito. Kasi minsan mga ganyan paangasan lang, ayaw maglagay ng kanilang real name para hindi sila makita yung na sila yung tao na natuturo ng kamalian, nag-aalias. Sabi niya rito, meron akong ebidensya na hindi si Jesus Christ ang founder ng RCC. Meron daw siyang ebidensya. So basahin mo natin yung kanyang buong comment ha. Meron akong ebidensya na hindi si Jesus Christ ang founder ng RCC. Marami kayong batas ng Diyos na hindi ninyo sinusunod. Kung hindi sinusunod ng RCC ang mga batas ng Diyos, hindi si Jesus Christ ang founder ng RCC. Suno sa palagay nyo kung hindi ninyo sinusunod ang mga mahalagang mga kautusan ng Diyos. Hindi ba linapastangan na ninyo ang Diyos dahil hindi ng RCC sinusunod ang mga mahalagang kautusan ng Diyos? Malaking kasalanan yun sa Panginoon Diyos ba?
hindi sinusunod ang mga pinagbawal ng utos ng Diyos, maaring si Satanas ang totoong founder ng RCC. Ito, kung magkukwento ka ng kwentong barbero, huwag sa programa namin dahil hindi uubra yan. Bakit? Napakaraming ebidensyang hawak namin na ang Roman Catholic Church was founded by Jesus Christ. Kahit tanong pa natin kay ChatGPT, si Jesus Christ ang founder ng Roman Catholic Church. Ang problema lang dito, itong sinasabi mo na meron kang ebidensya na hindi si Jesus Christ. Yung ebidensyang sinasabi mo, gawa lang ng katang-isip mo. Gawa lang ng katang-isip ba? Nasobraan yata. No? Ano sabi dito? Marami kayong batas ng Diyos. So, meron pala kaming batas ng Diyos. Ha? Meron kaming batas ng Diyos, sabi mo, na hindi ninyo sinusunod. Gaya ng ano? Anong batas ng Diyos meron kami na hindi namin sinusunod? Ilabas mo yan sa live, magipagsubukan ka sa amin. Diba? O yan ha, magipagsubukan ka sa amin. Then, kung hindi sinusunod ng RCC ang mga batas ng Diyos, hindi si Jesus Christ ang founder ng RCC, mali ka na naman. Gaya na lang halimbawa ganito. Hindi sinunod ni Judas ang kautusan ni Kristo. Ibig sabihin ba, hindi si Kristo ang kumuha sa kanyang apostol? Utak naman kung meron ka, ano? Utak naman. Sabi niya, sino sa palagay ninyo kung hindi ninyo sinusunod ang mahalagang mga kautusan ng Diyos? Sinusunod. Kaso nga lang yung iba, hindi naman nakakatupad. Pero hindi niya nababago ang reality na ang founder namin talaga, si Jesus Christ. Iba naman yan. Ano pa sabi niya rito? Hindi ba linapastangan na ninyo ang Diyos dahil hindi ng RCC sinusunod ang mga mahalagang kautusan ng Diyos? Kung hindi nasusunod, yun ay isang uri ng kasalanan. Kung hindi sinusunod. Kung nalalapastangan man dahil hindi sinusunod, hindi ng RCC. Kundi ng iilang membro lang. Hindi ng RCC. Ang malaking problema, kung nasa ang iglesia ka ngayon kaanib, ang founder nyo o ordinaryong tao, diyan pa lang may kasalanan ka na. Sabi niya, malaking kasalanan yon sa Panginoong Diyos ba hindi sinusunod ang ipinagbawal na utos ng Diyos. Hindi daw sinusunod ang ipinagbawal na utos ng Diyos. Meron palang utos ang Diyos na ipinagbabawal. Tingnan mo kung paano ka mag-isip. Hindi daw sinusunod ang mga ipinagbawal na utos ng Diyos. Walang ipinagbawal sa utos ng Diyos. Pag utos ng Diyos, obligado kang sumunod. Walang ipinagbawal doon. Ngayon, baka naman yung iniisip mo ribulto. Wala kaming ribulto ng Diyos-Diyusan. Wala. Katunayan, wala kayong mabasa mula noon pa hanggang ngayon. Wala kayong mabasa na meron kaming opisyal na turo na Diyos namin ang aming mga ribulto. Wala. Kahit pa yung magiting na si Archie Añedes, tinanong ni Father Darwin, nandito ang aming mga dokumento. Meron ka bang maipakita dyan na tinuturo namin na Diyos namin ang aming mga ribulto? Ano ang sagot ni Archie Añedes? Wala dyan sa libro nyo. Asa may dokumento nimo nga nanudlo mi nga giisip namo ang larawan sa mga santos nga Dios. Asa dapat? Son, makita. Nga diludhan. Objection! Giampuan, gipangayuan sa mga tao. Mr. Moderator, wa ko mangutana gisimba. Ako pangutana, asa mabasa nga official, nakoy official document, Church of the Fathers, CFC, Catechism of the Catholic Church, asa man nga document sa simbahan nga nagtudlo nga ang mga larawan sa mga santos among giisip nga Dios. Dili mabasa diha sa inyo pero mabasa sa Biblia. Wala naman pala kaming turo eh. Tapos ipinipilit nyo.
Oh, maaring si Satanas ang totoong founder ng RCC. Ito yung akusasyong hindi ginagamitan ng utak. Alam mo kung bakit? Ha? Alam mo kung bakit? Wait lang, may tumatawag. Wait lang ha. Wait lang. Okay. Pagpatuloy na lang po natin, ano? So, yun ang kanyang katanungan. Sino man to nagpapanggap na ito, no? Kaya, yun ang aking masasabi. Kung ang mismong Satanism, Satanic Church, hindi nga si Satanas ang founder, ito ba kayang Katoliko na Christian Church? Isip nga kayo. Ha? Kung mismong ang Satanic Church was founded by Anton Sander Lave, ba't di siya nagtatag nun? Pwede naman siyang nagtatanong kasi Church of Satan yun. Ba't hindi siya? Kung ang Satanic Church hindi siyang nagtatag, how much more ang Roman Catholic Church na Christian Church? Kaya kung sino ka mang may-ari ng account na yan, next time kung makipagbulyawan ka sa akin, gamitan mo naman ang utak para naman at least mayroon namang tibay yung argumento mo. Okay? So, dahil dyan, lipat naman ako sa WhatsApp. Baka may nagtanong sa WhatsApp. Okay? Ayan, so, tinignan ko yung WhatsApp. Wala namang ano sa WhatsApp. New question, wala namang new message. Okay na yon. Okay, so, kita-kita ulit sa susunod na episode dito sa Punto por Punto. Paalam!